Tol, Oo. eto tayo, eto pakinggan natin. Dinidepensa pa ni Banat Bay. Tangina to, bobo talaga to eh. Bobo talaga to si Banat Bay. Napaka-bobo talaga dito. Pakinggan lang natin, huwag natin pakita yung mukha kasi mukhang ano eh, mukhang Mars attack eh. Aray ko. Pakinggan natin. Pag-usapan na natin tong mainit na issue na to, liwatin kasi nakakalito. Iba funded. Halatang funded. Hindi ko alam kung sino nagka-fund sa kanila ha, pero pinababango itong Pax-Silica na ito. Ano ba itong Pax-Silica na ito? Ito ba ay makakatulong sa Pilipinas? Meron ba itong magagawa para sa bayan natin o para sa ibang bansa? Yan ang tanong, di ba? Sabi nga, let's timbangin natin yung... Tanga, pag-usapan mo, bobo si Sarah. Bobo ka talaga, Banat Bay eh. Aray ko. Sige, rebat natin. Gusto ko yung tinutumbok niya eh. Sige. Bobo ka eh, oh. Pros and cons ng Pax-Silica nito. And let's not be parang biased in judging. Pakinggan talaga natin buong side. At yan ang ikikwento natin sa inyo ngayon. Kasi importanteng maunawaan natin yan eh. Diba? Kaya meron akong notes dito babasahin para sa inyo. Ano ba ang Pax-Silica? Sa simpleng salita, ang Pax-Silica ay samahan. Putang ina, tanga-tanga, nagdo-notes ka pa, bobo. Hindi na Pax-Silica lang, may notes ka pa. Aray ko. Bobo. Ng mga bansa na gustong gumawa ng mas ligtas at maasang supply chain. Ano supply chain na to? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung makakuha pa ng mga supply. Okay, kaya nga supply chain eh. Diba? Ano yun? Computer chips o semiconductors? Ay, yan mukhang merong ano dyan may cuts dyan. Artificial intelligence. Kasi yan lang ang pinupush ngayon. Artificial intelligence. Ikakabuti ito, ikakaunlad na ito. At meron pa ako nabasang comment na bakit yung ba pinupuna yan? Ibig bang sabihin yan eh? Gusto nyo forever na tayo maging biotic at makaluma. Dapat makabago tayo ngayon. Artificial intelligence. Critical minerals, advanced factories. Sumali ang Pilipinas. Sumali past April 17, 2026. Ika-13th na membro tayo. At inanyunso ito na 4,002 acres to technology and industrial hub sa New Clark City. Ibig sabihin dyan sa Clark, yung dating base. Ngayon, mukhang nagbabalik sa ibang anyo technology para mas magandang pakinggan. Bakit ba kasi? At sino ba ang pinaka-main proponent nito? Sino ba yung pinaka-main na nagpupush nito? At sinali tayo. Alam niyo kung sino? Si Uncle Sam. Bakit? Kasi remember, yung mga computer chips at semiconductors na yan, so far, ngayon, nanggagaling yan, karamihan, sa Taiwan. Okay, so Taiwan talaga, maraming nito ngayon. Ngayon, sinusubukang agawin ng Amerika ang Taiwan, even if tayo po ay nakapirma dun sa One China policy. Ibig sabihin, umaagree po tayo, kasama tayo sa kasunduan, at pumapayag tayo, at tayo sumasang-ayon na ang Taiwan ay parte ng China. Putang ina mo, bobo! Pinasok niya talaga yung naratibo tol, no? Yung pinasok yung naratibo ng China, tarantado ka, Banat Bay! Yung ina mo, masyado kang maka-China, nakakahiya kayo! Aray ko! Tarantado! Na tayo ay pumasok sa One China policy na kinikilala natin na ang Taiwan ay parte ng China, tarantado! Aray ko! Gago, putang inan to! Wala ba kayong katalinong vlogger, Sara Duterte? Ito lang ba pinakamatalino yung vlogger? Puting anuhan ko lang ng 1/4 na utak ko to eh. Nakakatawa yung pasok niya na naratibo tol eh. Oo eh. Ano ngayon kung magkakaroon ng stand-alone na semiconductor ang US? Wala bang kalapukan ng US magkaroon ng stand-alone semiconductor? Kailangan Taiwan lang ang ang may ganyan at ang China, tarantula. Ang ina mo, bobo mo. Pero sinusubukan kunin ng Amerika dahil nandun nga yung pinakamalaking production ng mga semiconductors at kung ano-ano pa computer. Ano ngayon kung pakailan mo kukunin ng Amerika? Ba't nasasaktan ba kayong mga Chinese dilapuet? Yan tayo, wala. Diyan pa lang. Gusto mangyari ka to nakikita ko yung naratibo nila rito na bakit kailangan ng Amerika pa ang magpupush niya pwede naman ng China. Pwede naman tayo dapat sa China. Tama. Basang-basa natin yung naratibo nitong bobo na ito. Bobo ang pusang inan to. Mga kabayan, wala po tayong pakialam kung yan ay motibo ng US sa atin. Wala po tayong pakialam. Sino bang dapat nating tulungan? Yung mga taong kumukuha ng isla natin o yung mga taong nagbibigay protection sa atin? Yun lang naman basic question eh. At wala tayong pakialam sa semiconductor na yan kung US yan. As long
na makikinabang po Kinabang. tayo. Correct. Ito pa mga kababayan. Go. Sige. Go, ikaw muna. Eto ba, tol? Mismo, doon pa lang sa presentation na sinabi ni Banat Bay, na andun ang kasagutan eh. Oh, Sa umpisa pa lang eh, 'di ba, ng salita niya, na andun na po yung kasagutan. Inelaborate na ni Banat Bay ang benepisyo ng taong bayan. tama. Itinwist lang, ipinasok lang niya ang usapin ng China. China. Hmm. Paano Ganito po, makapasok yung nila, naratibo nila. Tama si Pikwa. Kita niyo po, eto pa po, mga kababayan. 2016 to 2022, pinagbigyan po natin na tayo ay pumasok sa mga negosyo, sa mga oportunidad sa China. Ano pong nangyari sa atin? Oh. Relasyon China-Pilipinas 2016 to 2022, direktang negosasyon, direktang partnership ng China at Pilipinas. Ano nangyari? Kanda baon-baon tayo sa utang, kanda bagsak ang tulay, kanda lugi, kanda hayop-hayop tayo sa pogo. Isipin nyo mga kababayan, kailan tayo pinukpok at pinutunan ng darili ng US? Wala. Saka ito mga kababayan, yung sinasabi nilang artificial, yan po ay common na pinag-uusapan way back before pa. Panahon pa ng kanilang presidenteng bangag na nagtuturok ng fentanyl sa dahig. Diba? Dati pa po yung pinag-uusapan, pero bakit hindi kinagat ni Digong? Tama. Dati ng proposal yan, bakit hindi kinagat ni Digong? Kasi nga, hindi siya yung hahawak ng pera. Diretso muna natin tong tangan to para lang marano natin. Dahil sila ang nagpo-produce for AI at alam nila ang labanan in the future ay technology. Kasi bakit? May kinaugnayan yan sa nangyayaring ekonomiya ng Amerika. Kung papansinin ninyo, sa larangan pa lang ng transportasyon, ang Tesla, yan lang po ang electronic vehicle so far ngayon dyan sa Amerika. Pero sa China, kaliwat kanan na. At dahil dyan, sobrang nagbo-boom ang ekonomiya ng China. Mali na naman ang mo, putang ina ka, mali. Ang Tesla, reliable. Huwag kang tatanga-tanga, pumasi ka sa statistics. Ang BYD lang ang successful na car ownership ngayon. Yung iba doon, nag-fail dahil maraming komplikasyon. Tanga. Aray ko. Kakabobo mo, Banat Bay anong problema mo? Tesla is the originator. BYD is the copycat. Ang tanga mo talaga no? Aray ko. Hindi mo makakaya yon, boy. Mali ka ng naratibo. Kahit mag-check ka sa statistics, bagsak ang electric car ng China dahil ang daming bulilyaso. Ang Tesla, kahit wala kang driver, pasok. Mag-ooperate. Bobo to, boy. Ewan ko, daming nauulol nito. Alam nyo ba kung bakit palpak ang China pagdating sa mga electric vehicle? Alam nyo ba? Kasi nga, ginawang negosyo, hindi sa tinatawag na papakinabangan sa inaharap. Hindi po, ginawa siyang automatically business. Pag ang isang bagay or isang tawag dito, electronic, okay, na binebenta para sa kapakanan ng taong bayan at mapapakinabangan ng sambayanan, dapat quality ang ilalabas mo. Okay? Dahil yan, marami namuhunan dyan. Pero sila yung mismo namuhunan. So, wala silang pakialam. Ang importante sa kanila is ma-deliver nila yung mga order from their, their facilities to other country. Wala na silang pakialam dyan kung anong klaseng software ang inilagay nila, kung mahinang klase ba yan. Ang importante, may i-distribute nila yan. Kasi business nila yan at papasok yung profit na tinatawag upang mapalakas yung kanilang gobyerno. Dinegosyo ng ng tawag dito ng China, 'di ba, para mapalakas yung kanilang ekonomiya. Ganun po yung ginawa ng China. Unlike po sa Amerika, na 'di ba, tayo nahihirapan tayo kumuha ng Tesla doon, magmula doon papunta rito. Tama, mali? Tama. Kasi gusto ng Amerika, ma-testing muna nila kung may pakinabang sa kanila bago nila i-provide sa atin. At yun na nga yung ginagawa ng Amerika na yun. Tinatransmit na nila yung kaalaman na yun sa atin. Tama. Yun nga Tsaka yung sinasabi niya tol, hindi ako makapaniwala na yung Tesla lang daw.
Sabi ko, putik Tesla yon boy. Kukumpara mo sa BYD. Yung Kaya nga. BYD, kanino ba kumopya? Putang ina, kababant Sa ba? Ba Tesla. yan? Bobo. Sino ba nauna nag-release niyan, di ba? Amerika. Tangin na to, bobo talaga to eh. Diba? O, diretso natin. Remember, hindi po ito usapin ng gusto lamang umunlad ng bansa na yun. Hindi po. Dahil napapag-iwanan na sa merkado ang Amerika. Oo, maganda ang Tesla. Given na po yun. Pero marami pa pong iba pang mas magaganda dahil nga po sa advancement ng China. At kaya nga po tayo nagpunta. Ang ina mo talaga, Diba? bobo ka talaga. Bakit sobrang hate mo sa US? Dapat neutral ka lang, hindi mo bansayang dalawang yan. Tarantado ka pala eh. Lakas nito, tol. Consistent na binabanggit niya yung business matter. Oo, ng US. Business matter, sabi niya na uungusan daw ng China when it comes to business, itong industry, itong Amerika. O, dyan pumapasok yung narrative nila na kailangan suportahan natin yung mga business platform ng nire-release ng China. O, di ba? Ang linaw-linaw nun eh. Hindi Ayan, technology ang gusto nilang ipasok ng China rito. Alam nyo gusto Oo. ipasok dito, negosyo. Oo, Business. Ang inaalok sa atin ng Amerika, kaalaman. tama. Magkaiba po yun. Dapat Bakit di, differences. Okay? tama. Bakit di mo talakayin yung putang inang pogo ng tatay mo, kupal? Aray ko. O, diretso natin. Pusan ka lang talaga. Kasi yung ano po, paksili ka na yan, yan tinatalakay ni ano na yan, Bobong Banat Bay dahil gusto lang nilang mai-transmit sa business matter ng China, okay, itong usapin ng Paksilika. Ito po, bibigyan po ng kaalaman ng ating gobyerno kung paano mag-ooperate yung hub na yan, okay? Para po makapagbigay ng tamang turo, kaalaman sa ating taong bayan. At mabigyan sila ng sapat na sahod, sapat na trabaho, tamang trabaho, maraming trabaho. Tama. Tayo lahat talaga makikinabang yan. Mark our word. YOLO and Emperador Pikwa. Balikan nyo tong live na to. Pag yan po, isa sa anak nyo ay hindi nagka-benepisyo. Ginagaranti ako sa inyo, lahat ng anak natin magbe-benefits dyan. Tama. O, diretso natin, konti na lang. Naiinis na ako dito, tol. Tapos iwanan na natin tong putang inan to. Tanga eh. Hindi po ito state sanction ng China sa amin, ha? Ilinawin po namin yun. Gusto namin Defensive. nag-usap-usap ang banateros para matuto kami. Kasi alam mo, sa buhay, kailangan mo minsan ma-experience para matuto. Ma-experience yung technology, ma-experience yung kultura, para makita mo kung bakit itong bansang to umuunlad at napapag-iwanan ang karamihan ng bansa. Kaya nga ngayon, pag sa ekonomiya, yari tayo lahat. Kasama na dyan ang Amerika. At ang isang factor dyan ay yung ang mga computer chips at semiconductor na pinoproduce ng Taiwan. Ngayon, itong Amerika, naghahanap sila ngayon ng supply. At ang ginawa nila, sinama nila tayo through dyan sa Paksilika para magkaroon sila ng supply. Saan po? Dito sa Clark, sa Pilipinas. Bakit? Hindi nila makontrol ang Taiwan. Tayo ngayon ang kokontrolin nila. Bakit? Tingnan mo ito, ha? Bakit May binabasa po siya dahil kakaseminar lang nila sa putang inang China. Umamin eh. Nag-vacation sila, tol. Umamin po. State sponsor sila ng China eh. Putang inan to eh. Aray ko. Defensive agad from the very start eh. Defensive eh. Mga babayan, ganito po yan. Huwag na natin ganito, ito, tanga-tanga pala talaga na ito. Yung sinasabi po ni Banat Bay na sa ating kukuha, so what? Aray ko. Kung dito po ayaw nila Banat Bay na mag-angkat tayo, tol. Dito po mag-aangkat ng chips, dito po gagawa ng technology, dito po gagawa ng hardware, dito po magpo-program ng software. So what? Aray ko. At doon na nga papasok, tol, yung sinasabi niyang kaalaman. Diba? Ang sabi niya, kailangan ma-enhance natin sa ganito, sa ganyan, magkaroon tayo ng kahit paano kaalaman. Yun nga yung ibibigay sa atin eh. Ng ano na yan eh, ng Paksilika na yan eh. Yan po yung ibibigay sa mga kabataan Pilipino ng mga fresh graduate, pusang galaka, Banat Bay. Kaalaman. Diba? Ito po. Ngayon, ito po. Ganito po kasi yan. Tama rin itong sinabi. Hindi po pwede, ang China lang po ang palagi diyan regarding, yun po. Sarap ng buhay talagang maging vlogger pa, lalo na.
kape, may mga pa-flying kiss, ganun pala. Yun lang salita ay gusto ko lang masarap na timplang kapital. Alam niyo po, tama rin to. Kasi po, kailangan po na hindi lang po lagi sa Taiwan, China kumukuha ng mga ganyang bagay. Kailangan po, ang semiconductor, ang mga chips, ay meron din pong kompetensya. Di ba? May kompetensya po para maiwasan po natin, unang-una, ang pagkakakulong. Kumbaga, masyado tayong nagiging dependent. Tama ba yun? Dependent. Sa tagsiyok independente. Hindi, doon lang masyado tayong doon lang sa isa umaasa. Ngayon, nakadepende. Ngayon sa paggawa po nito ng USA, meron na po tayong opsyon na kung sakasakali manipulahin po tayo ng China kasi pwede po nilang manipulahin 'yan. Technology 'yan eh. Pwede po nilang ipa-shutdown lahat 'yan, shutdown lahat tayo. Ginamit natin 'tong lahat ng technology na 'to. Ipina-shutdown nila dahil controlled nila. Tapos tayo. Di ba? Tapos tayo. Ngayon, dito tayo sa USA, which is safe tayo. Ha? Parliamentary country, hindi communist. Mas safe tayo. Kesa dumepende po tayo sa China na communist po, na tignan nyo po ang ginagawa sa atin ngayon. Kung winawalang yata tayo sa dagat, what for sa technology? What for sa security? Di ba? Pikwa. Example na lang. Ito mas malinaw na example para alam ng lahat. Satellite natin. Okay? Satellite. Sample, saan tayo kumukuha ng signal from internet, from telephone? 'Di ba sa mga company na may mga satellite, 'di ba? Yung saan nakakonekta 'yan? Sinong provider niyan? 'Di ba? Saan kumukuha diyan? Ngayon yung sinasabi ni Tonyolo, doon papasok 'yon. Yung operation na pagka yung database ng ano natin, shutdown yan, nakiki-database lang tayo. Yari tayo ron. Kaya importante itong Paxilica na dito mismo sa bansa natin, meron tayong sariling database. Philippine database. Na yung program na yan, paiikutin yan yung bansa natin. Hindi na tayo makiki-database pa kung sa China, sa Amerika, sa kung saan lupalop ng mundo. Tayo po, yung mga IT natin, yung mga fresh graduate at may mga kaalaman dyan, yan po ay tuturuan kung paano po mag-ooperate ng tama yan. Hindi tayo kokonekta doon sa tinatawag na Amerika, China. Kaya nga po diyan na rin papasok yung ating ating signal. Direct signal. Yung tinatawanan nilang racket na yan. Mamaya talakayin natin yan racket. Ito ba? Konektado po lahat yan magmula doon sa power plant na ibubuin. Kasi nga, maangailangan yan ng malawakang kuryente. Ito tol, bago magkape ka lang sandali, isa lang, baka makalimutan ko to. Ito po, kita nyo. Bigyan natin ng example tong putang inang Bharat Bay na to. Anong ginawa ng China sa Iran? Ang Iran po nagsusupply ng malaking petrolyo dito po sa China. Anong pinapalit ng China? Pinapalitan po nila ng defense, ng mga missile, pinapalitan po nila ng mga iba't ibang defense system nila para sa bansa. Ano po nangyari? Matibay daw ang defense system ng ginawa ng China sa Iran. Lagas-lagas sa USA, ilang araw lang. Depektibo po eh. Depektibo po ang China dahil ginokopya lang po nila lahat. Eto na lang po. Sa Amerika, sa dalawa. Saka makakakita, 2 barko ng China nagbanggaan dahil sa atin. Hindi po normal yon mga kababayan. Yan ang gusto nito mga putang inanto na dumepende tayo sa China. Ang 2 barko po hindi po nagbabanggayan dahil may mga detector po yan. May detector po yan. Automatic. Kapag babangga ka, mismo mag-o-automatic po yung barko na iiwas. Tignan nyo po, ganyan po ang gusto ng mga hayop na to, maging dependent tayo sa China. Hindi po ganun. Ang technology ng China, puro gaya, puro peke, ginaya sa Japan, ginaya sa US. Hindi po tapos i-cater natin. Sabi ko nga sa inyo, 6 na taon nasa China tayo. Dabaon tayo sa utang.
Dahil nga, yung debt trap nila, tama nga si Your Filipina page, di ba? Na yung utang na binibigay nila sa atin, talagang pataas ng pataas ng pataas kada taon. Oh. Sa realidad lang po tayo. Ang Paxilica po, mga kababayan, explain ko na po. Ito pa po, dadagdag ko sa inyo. Unang-una sa trabaho. Ilang daang libong trabaho po ang mabibigay neto sa atin. Sapagkat kumpleto po to. Umpisa pa lang sa production ng chips at semiconductor. Nandito na po. Tama. Ilan po ang kakailanganin niya mga tao? Siyempre, hindi na po sila mag-aangkat ng iba pang mga ibang lahi. Lokal na ang kukuhanin yan. Mas mura, Okay. mas reliable. Pangalawa, nandito po, mapapasok din po dyan ang negosyo. Siyempre, mabubuhay po ang negosyo ng pabahay, real estate. Mabubuhay po ang negosyo ng pakain, mga micro business sector. Mga papakain ka dyan, mabubuhay yan. Ano pa? Mabubuhay ang turismo. Kasi nga, may mga investor na magiging interesado na, halimbawa, saan yung nakuha tong ganitong technology? Sa Philippines, Paxilica. Mga investor. Ayan po ang mga number one na benepisyo nitong Paxilica. Ngayon, dumako po tayo. Ayan po, example ko lang yung tatlo para hindi tayo mahaba. Dumako po tayo dito sa pinagbabawal at pangit. Maaring kapusin tayo ng kuryente. Given. Totoo po yun. Hindi po kami magsisinungaling sa inyo. Uy, maraming salamat po, Sir Brian Wangko. Tol, partiin mo nga, Sir Brian. Oy, Sir Brian, salamat po. Sana all. Sana sa live ko rin. Ayan, salamat po. Hindi maula yung live ko tol eh. Iyayin mo. Sir, punta po rin po kayo sa ano. Iyayin mo. Sir, punta rin kayo sa live ko mamaya. Maya-maya, siguro bago mag-gabi. Kita-kita sa tayo sa Birador. live ko, sir. Sa Birador. Birador Pikwa official po. Ayan. O iyayin mo, pumunta yan sa Banatay. Birador Pikwa official po, sir. Brian. Ayan. Salamat, Sir Brian. O ngayon, eto na po. Kakapusin tayo daw ng kuryente. Given. Primary issue ba? Hindi po primary issue. Dahil may sarili tayong kuryente. Di ba? Hindi po siya primary issue eh. Given na siya na issue. Kasi magko-consume lang naman ng kuryente. Kaso malaki nga yung ko-consume. Ngayon, anong gagawin ni BBM? Kaya nga pinapa-priority niya ang nuclear power plant. Yes. Pinapa-priority niya ang sariling kuryente bill. Bakit? Kung tayo po mga consumer na tong Meralco, hindi na po tayo dependent sa Meralco, yung mga nagiging dependent na po sa sarili nilang kuryente, may solar tayo, magkakaroon ng gobyerno ng pautang po na solar sa atin, maaari pong ganun sa sariling kuryente bill. Maaari po magpautang ang gobyerno sa atin ng sariling solar. Ngayon, dependent ka na po, huhulugan na lang natin. Hindi ka na depende sa Meralco. Yung mga hindi na natin nagamit na Meralco, pwede pong ibuhos dyan sa Paxilica. Tama, mali? Di ba? Tama, tol. Pangalawa, sa tubig. Opo, given the fact. Kakain po ng maraming tubig sapagkat yan po kailangan ay maging malamig o maano yung computer. Computer din po yan. Computer po kaso malalaki. Kaso kailangan po talaga ng tube na tubo na kumbaga nagpapalamig sa 24 hours na tubig. Sa kalagayan po natin mga kababayan, sa kalagayan po natin isla tayo, napapaligiran tayo ng dagat. Tubig, napapaligiran tayo ng tubig. So feeling ko mga kababayan, in my own opinion, ewan ko kay Pikwa, hindi naman po magiging sagabal sa atin yon. Unang-una, hindi naman po hindi naman po kailangan dyan yung iniinom. Hindi po kailangan dyan yung iniinom. So, ayun po ang maaring maging problema. Pero I think masusolusyonan naman yan. Siguro pare, pwede itong ilagay sa Davao eh. Siyempre, Kasi sobrang tubig dun eh. Tingin mo, Hindi, sobrang tol. tubig dun. tol, malawak ang dagat ng ating isla. Isla tayo tama ka, napapalibutan tayo ng tubig. Yun yung pinupunto ko kanina sa akin live. Na sinabi ko na umaapaw ang tubig. So, siyempre, magiging naratibo, paano yun? Tubig alat yun, di ba? Kandasin, asin yun.
Wag, bago po sana gawing naratibo ng mga DDS yan, wag po tayong tanga-tanga, no? Pero, yan pong nuclear power plant na yan po ay may tagasala upang maging ganap na kuryente, enerhiya. Okay? May ano po yan, may mga iba't ibang transition po yan bago maging kuryente. Okay? At yan Sabi po, ni alam Lucy po Tol. yan ng mga biyasa. Oo, baka kasi gawing naratibo ng mga tangang DDS na mababaw ang utak. Di ba? Oh. Yung utak niya, gano'n lang, munggo na nga, durog pa. Oh. Di ba? So, Ito eto sabi yun, ni mga Lucy. kababayan. Ito sabi Papasok ni na Lucy. dyan. Tol, sige. may extend ng water interruption now until 2027. Tapos sabi naman neto, tubig galing sa ilalim din ng lupa kaya iba ang nagpapaukay para sa balon. Ayan po yung sinasabi natin. Meron po kasi tayong tinatawag din na meron po kasing pinagkukuhanan ng tubig sa ibabaw. Meron din po tayong pinagkukuhanan ng tubig sa ilalim. Sa ilalim. Oo. Ngayon, lahat po tayo mga kababayan, tayo mga ordinaryong Pilipino, hindi po natin pwedeng makakuha basta-basta ng tubig sa ilalim kasi nga wala tayong pera, mahal po eh. Mahal po. Kailangan mo ng filtration, kailangan mo ng motor, kailangan mo ng pambomba dyan. Po yung tinatawag nila na poso. So, maaari pong i-consider yan ang pagkuha ng tubig sa ilalim para hindi naman magkaroon ng shortage ng tubig sa ibabaw. Maaari pong maraming adjustment yan. Okay? Hindi, actually, ako hindi ko nakikitaan ng ano yan, tol, ng magkakaroon ng problema sa supply ng tubig. Uulitin natin, ang Paxilica po ay makabago. Makabago din po ng sistema ng teknolohiya. Do you think, eto mga kababayan, magagawa tayo ng ganyan, nakakulang-kulang tayo sa kagamitan, sa makabagong teknolohiya? Hindi po. If yan po ay ipro-provide sa atin ng Amerika, tuturuan tayo upang gumamit ng mga makabagong teknolohiya upang makapag-provide po ng sapat at sobra-sobrang tubig galing po in the deep earth. Ito po mga kababayan. Isa pang punto para magkalinawan tayo. Mga kababayan, sa Amerika po mayroong Paxilica. Bakit sinapo sila ng tubig? Sino mga taga-Amerika? Press 1. Yan. Yung mga taga-Amerika. Sino mga taga-Amerika dyan? Press 1 nga po mga kababayan. Aray ko. Diba? Tignan natin kung sino mga taga-Amerika tapos palipatin mo sa live mo. Aray ko. Mga taga-Amerika po dyan. Present. Sabihin mo, mga taga-Amerika, lipat po kayo sa... Lipat po kayo mamaya sa live ka. Kayo maingay kay Parinyolo. Happy time. Titisip muna kayo pag may time. Ayan po. Salamat po sa mga taga-Amerika. Ito na po explanation. Bakit ko po tinanong yon? Mga kababayan, kasi po, ang Amerika po, ilan po ba ang season nila? Diba? Tag-araw, tag-tuyot, snow, Paglamig. diba? Taglamig, spring, Paglagas. mga ganyan. Tayo sa Pilipinas, ano po ba dito? Tag-init, tag-ulan. Pag-ulan. Diba, tol? So, kaya po minsan talaga mga kababayan, kinakapos po sa Amerika, bukod sa napakarami nilang populasyon, hindi po siya katulad dati na tag-araw, tag-ulan lang. Di ba? Sa atin po ay tag-araw, tag-ulan lang. Kaya po, eto pong Paxilica po ay masyadong pwede sa ating mag-adapt. Dahil pag tag-ulan po, pwede po tayo gumawa ng paraan. Total, nakikita nyo yung mga sobra-sobra nating flood control, di ba? Nakikita nila yan. Mga tubig na sumusobra. So, pwede natin gawan po ng paraan. Ha? Ano ba yung tatlong season ba sa atin? Tag-araw, tag-ulan? Ano pa ba isa? Si Tagbagyo. Digong pala. Hindi. Pangatlo yung kay Digong, taglibog. Aray ko. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high,